Hello mga kababayan, let's do some chit-chats. Pag-usapan po natin yung trending issue ngayon, no, na nangyayari ukol sa debate dito sa TV5 sa Manindigan. Of course, with Corina Sanchez at iba pang mga sikat na personalidad. Kasama po si Banat Bay. Ayan, makikita niyo po sa likod. And you can see, no, maaari niyo po makita yung mga isa sa mga main statement ni Banat Bay ukol sa discussions ng kanino ka ba maniniwala, sa mga vlogger or sa mainstream media. Ayan, magkaroon po tayo ng konting argumento, discussions na walang halong pagsasalay, guys. Now, ayan, diretsahan po salita, guys. Aware naman po tayo na ang mainstream media ay nagkakaroon po ng bias, hindi lamang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Nagkakaroon po ng hindi kumpletong detalye ng balita, kahit ito po ay organisado at napapalibutan ng mga hindi basta-bastang tao tulad ng mga journalist. And meron din ito sila mga editor, no? Pero from the word na napopoliticize po yung kanilang balita, kaya nagkakaroon po ng bias. Gayon din po din naman dito sa vlogger, guys, no? Marami pong mga fake news din dito, no? For the views. Dahil ang iba panatiko. Yung iba naman ay binayaran. Whether you like it, hindi kayo ng facts, hindi. Yan po yung nangyayari. Nakatotohanan between sa mainstream media and vlogger. Pareho po sila may mga negatibo na side. Pero ganun pa rin naman, kanino ka ba papanig? Mainstream media or vlogger? Alin man sa napili ninyo sa dalawa, isa sa pamantayan natin yung facts at kredibilidad ng tao na naghahatid ng balita or nagbablog. From the word facts, gusto ko itanong sa inyo, kayo ba'y naniniwala na ang facts ay pwedeng magkakamali, pwedeng mapupoliticize din, or mapipeke? Some of us nakikinig sa mga balita between the vlogger and the mainstream media. Bigyan ko po kayo ng sample, no? Ang pinag-uusapan, it's ukol sa survey. And yet, we all know that whether may facts ay hindi, nabibili yung survey. At yun yung pinagbabalita nila based sa survey. Dahil may facts, yun yung pinagbabasihan nila, yun yung tama. What if binayaran yung survey? Napupolitika po siya. Di ba? Ano't pa man, mas pipiliin ko pa rin yung vlogger. Bakit ka mo? Ang vlogger kasi, yung diferensya sa mainstream media, limitado lang po yung pinagsasabi nila. Ang vlogger po kasi, sinasabi niya base sa takbo ng utak niya, takbo ng puso niya at gusto niya sabihin. At nakakagandahan sa vlogger, nagkakaroon ng discussions sa bawat vlog niya. Nagkakaroon ng komento sa baba na pwede mong pagbabasihan na wala sa mainstream media. At kung magkakamali ang mainstream media, it takes time. Samantalang itong mga vlogger, maaaring masagot o kayo din mismo masasagot ninyo sa baba na mali-mali po yung binabalita niya para ma-aware agad yung tao. Ang mainstream media magkakamali, binablog nila. Pagkos hindi nila dinidelete, lalo na yung pinapanindigan nilang mali na binalita nila. Okay? Ang mainstream media naman nasa sala. Samantalang itong vlogger, lalo na pag naka-live, hindi po siya nasa sala. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kung ang mainstream media, makakapag-imbita ng mga professional na mga tao para sa mga political expert ng mga tao, may imbitahan din naman ng mga vlogger. So, both doon, kung titingnan yung mabuti, mas maraming nakakalamang talaga ang vlogger. Nagkakaroon ng mas magandang discussions kaysa sa mainstream media. Nalilimit po talaga. Alam po natin yun. And the good thing also, dito sa vlog, malalaman mo yung tao kung sino yung kredibilidad o magandang kredibilidad kaysa sa hindi. Okay? Makikita mo din dito kung sino yung panatiko sa isang sa isang politicians o hindi. Ayan, back. Pasensya mga kababayan, medyo mahina po yung net natin. No? And please consider my video kasi tamad po tayong mag-edit. Mas maganda nga po yun para walang sala, di ba? Anyway, back tayo sa topic. Dito sa social media po, malalaman po natin kung sino po yung dapat pagkatiwalaan natin o credible na tao. Malalaman din po natin kung sino yung panatiko at hindi. Okay? Mas madali natin malalaman. Una-una nga, nakakatulong po yung mga sources na nasa baba ay mga statement. At maaari mo nang i-research. Okay? From your own research, doon mo malalaman yung credibility ng isang vlogger at makikita mo kung tama din yung sinasabi niya o hindi. Kung nagiging panatiko ba siya o hindi. Lahat ng mga videos niya makikita mo talaga.
So, doon mo pagbabasihan kung kailangan mo bang i-follow o makinig o maniwala ka sa tao na ito. Okay? It doesn't mean na yung journalist, yun na lang yung karapatan na magsalita at dapat paniniwalaan. Maliban sa demokrasyang country po tayo, marami pong mga magagaling din na tao na hindi na nag-graduate ng journalist, na mga professional din na nasa pagbablog na dapat mong paniniwalaan. Bagkus marami nga ang vlogger na mas nagre-research kaysa sa mainstream media. Again and again, organisado, limitado po yung mga sinasabi nila. Sinusunod pa rin nila yung nakakataas. As you can see, si Martin Romualdez ang isa sa mga malalaking share sa bawat media or mainstream media meron tayo dito sa Pilipinas. So I don't need to explain that and everything kasi hindi lamang po tayo pinanganak ngayon or kahapon para sabihin nyo sa akin na saan yung facts mo. Anong proof mo? Yun yung kadalasan mga sinasabi sa atin dito na mga against sa mga statement or mga pinagsasabi po natin. Tama po ba? Again and again, marami pong reason na yung facts pwedeng magkakamali, mapeke, or hindi tama. You all know that. I think I don't need to explain that bawat pangyayari. Kasi yung facts na sinasabi nyo, like halimbawa kukuha tayo sa Philippine Star, Sunstar, saan ba sila nagbabase din yan? Yung kadalasan, galing lang din sa statement ng mga spokesperson, galing lang din sa COA, or kung saan pa yung data, like PNP. O ito, speaking of that, PNP, kayo may naniniwala na mababa po yung krimen ngayon. Based sa data ng PNP, inire-release yan ng Philippine Star, Sunstar. Ngayon, magkakaroon kayo ng argumento, uy, hindi, bumaba yung krimen yun. Sabi ng PNP, ipapakita sa'yo, anong link mo? Sino yung source mo? Philippine Star yan. Ganito yan. Saan naman sila nagbabase doon? Based sa data ng PNP. As we all know, guys, lahat ng mga regional officers naghahanap ng way na para mapababa yung krimen nila. Kasi nga, maliban sa naghahabol sila ng rangko, umiiwas sila na papapagalitan ng mga nakakataas at ng mayor. Minsan, kung sabo pa nga yung mayor, ibaba mo yung krimen para magkaka-award yung syudad ko, para maraming investor, para maraming magkakagusto sa syudad ko. Nangyayari po yan sa atin. Huwag niyo po akong hingan ng facts. Yan po yung katotohanan. And now, hopefully, hopefully, nakapagbigay po ako sa inyo ng ideas, no? I know of you guys na you do have a lot of ideas compared to me. I know may mga ideas po kayo kaysa sa akin. Kaya, hinihiling ko po if you have time, you can come on my live every afternoon dito po sa kay Lolo Tix, no? Ayan, magkaroon po tayo ng kuro-kuro para madadagdagan po yung idea ko. At para sa susunod na discussions, at least makapag-express tayo or makapagdagdag tayo ng mga magagandang detalye galing po sa inyo. Ayan, maraming salamat.